Magandang umaga po muli. Ako po si Tita V at tayo ay magbulay-bulay ng salita ng Diyos. Manalangin tayo. Dakilang Diyos, sa inyo po namin ipinagkakatiwala ang umagang ito, maging ang aming pag-aaral ng inyong salita. Naway ang inyong anointing be upon your servant, O Lord God, and be upon thy listeners, O Lord. Nawa ang inyong mga salita ang mangusap sa aming mga puso. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sabi sa 2 Kings chapter 6 verse 22, ito po ay karugtong ng ating binasa kahapon na naroroon sa aklat ng Hari, Kalawang Hari, chapter 6. Natapos natin kahapon hanggang verse 17. Ngayon ay idudugtong natin ang verse 18 hanggang sa 23. Sabi dito sa 2 Kings chapter 6 verse 22, "So he prepared a great feast for them. And after they had finished eating and drinking, he sent them away, and they returned to their master. So the bands from Aram stopped raiding Israel's territory." Sa Tagalog, nagpahanda ng maraming pagkain ang hari ng Israel at pinakain ng mga bihag na taga-Syria or taga-Aram. Saka pinauwi sa kanilang hari. Mula noon, hindi na muling sumalakay ang mga taga-Syria sa lupain ng Israel. Mamaya matatapos na ang 2024 dahil tayo ay magdiriwang na ng tinatawag nating New Year's Eve. At sa pagising natin sa umaga ay 2025 na. Ngunit may mga kailangan ka bang iwan sa 2024 upang maging mas magaan ang iyong lakbayin sa 2025? Meron ka bang mabigat na pasanin na pwedeng dadala-dala mo pagdating ng 2025? Iwan mo na yan, kaibigan. Balikan natin ang kwento at babasahin ko ang sinasabi dito sa Biblia. Sisimulan ko sa verse 18 ng 2 Kings chapter 6. Kung kayo ay may mga Bible, pwede niyo akong sabayan at pwede rin ninyong buksan ang inyong mga Biblia. As the enemy came down toward him, Elisha prayed to the Lord, "Strike this army with blindness." So he struck them with blindness as Elisha had asked. Sa verse 18 ay sinabi na papunta na ang mga sundalong naghahanap kay Elisha. At nanalangin si Elisha na hindi siya makilala ng mga ito dahil nga pinalabo rin ng Diyos ang kanilang paningin habang hinahanap nila si Elisha. Sa verse 19, Elisha told them, "This is not the road and this is not the city. Follow me and I will lead you to the man you are looking for." And he led them to Samaria. Sa mga naunang bahagi ng kwento, nagkaroon ng gera kasi between Aram and Syria. And then, nagpadala ang hari ng Aram ng mga sundalo para hanapin si Elisha. Pero nagpadala rin ng Diyos ng mag-iingat kay Elisha. At isa sa wisdom na pinakita ng Diyos kay Elisha ay i-request sa Panginoon na maging malabo ang tingin ng mga sundalo na galing sa Aram upang hindi makilala si Elisha at hindi rin nila makita ang daan. Nang litong-lito na ang mga sundalo marahil galing sa Aram, ang Aram ay state ng Syria, no? At dinala sila ni Propeta Elisha sa Samaria. Ang Samaria naman is a city found in Israel. So, litong-lito na mga sundalo, hindi nila na-identify or hindi nila nakilala si Propeta Elisha at dinala pa sila ni Propeta Elisha papunta doon sa Israel mismo, sa lugar ng kanilang mga enemies or yung kanilang kaaway. Then sa verse 20, after they entered the city, Elisha said, "Lord, open the eyes of these men so they can see." Then the Lord opened their eyes and they looked, and there they were inside Samaria. Kung nanalangin si Elisha na maging malabo ang tingin ng mga sundalong Aram,
ay pinanalangin din ni Elisha na buksan na rin ang kanilang paningin upang makita nila kung nasaan na sila ng mga sandaling yon. Nanalangin si Propeta Elisha na makita na ng mga sundalo na sila ay nasa loob na ng Samaria. Ito yung lugar ng kanilang mga kalaban. No? Marahil nagtaka sila at marahil natakot din sila kasi nandun na sila sa loob ng territory ng kanilang enemy. Sa verse 21, when the king of Israel saw them, he asked Elisha, "Shall I kill them, my father? Shall I kill them?" Then verse 22 said, "Do not kill them," he answered. "Would you kill those you have captured? Set food and water before them so that they may eat and drink and then go back to their master." So verse 23, so he prepared a great feast for them. Feast, no? Ibig sabihin, maraming pagkain. And after they had finished eating and drinking, he sent them away, and they returned to their master. So the bands from Aram stopped raiding Israel's territory. Sa verse 21 or verses 21 to 23, pinakita ng kwento sa Biblia na ang mga sundalo ng hari ng Aram ay sa halip na sila ay parusahan at patayin dahil sila ay nasa loob na ng Samaria, doon sa Israel, ang sinabi ni Propeta Elisha ay pakainin sila at painumin. At pagkatapos ng busog, ay pauwiin sa kanilang hari. Dahil dito, natigil ang labanan o yung gera na tinatawag natin sa pagitan ng Aram at ng Samaria. Ano nga bang tuntunin ang dapat nating matutunan sa mga bagay na ito? Una, yung godly advice ni Elisha. Sabi ni Elisha, "Do not kill them, but instead feed them." Huwag mo silang saktan. Peace, not war. Yan yung gusto natin, no? Sino ba namang tao ang gusto ng magulong buhay at laging merong kaaway? Kaya nga pinapanalangin natin na naway meron tayong kapayapaan lagi, lalo na sa ating pamilya. Marami sa atin ang hirap magpatawad dahil mas naiisip natin na tayo ang nadihado, sila ang may kasalanan. In fact, hindi naman mahalaga kung sino ang tama at mali. Ang mahalaga dito ay ang pagpapatawad na mas tama. Kasi, alam niyo ba, mabigat pasanin sa puso, sa isip at sa dibdib kung meron tayong tangan-tangang galit at hindi tayo nagpapatawad. Minsan nga masaya na sila, yung mga taong galit na galit tayo, pero tayo nandito pa rin. Or ikaw, kaibigan, nandyan pa rin yung sakit sa puso mo habang masaya na yung mga taong nakasakit sa'yo. Maaaring kailangan mo patawarin sila kahit hindi sila humihingi ng tawad sa'yo. Mabigat yung pasanin. I-let go mo yan, kaibigan. Second, the godly action of the king of Israel. Sabi doon, he prepared a great feast for them. Dahil sa ginawa ng hari ng Israel, ay natigil ang gera sa pagitan ng Aram at ng Samaria ng mga panahon na yon. Marahil kung hindi ito ginawa ng hari, ay patuloy na nagkaroon ng alitan sa pagitan ng dalawang hari, no? Ng Samaria at ng Aram. At maaring maraming nasaktan, maraming namatay. Alam niyo sa buhay natin, kapag ikaw, kaibigan, ay punong-puno ng galit, hindi lamang ang sarili mo ang nasasaktan, maging ang mga mahal mo sa buhay. Kasi ang aksyon mo ay ang iniisip ng iyong isip at ang nararamdaman ng iyong puso ay nakakaapekto ng iyong aksyon. Mas dapat nating tignan, mga kapatid o kaibigan, na tama ang magpatawad. Hindi mo kailangang isipin, siya kasi ang mali eh. Siya kasi ako ang tama. Ang isipin mo ngayon, kailangan mo si Jesus sa iyong buhay bilang Panginoon at sariling tagapagligtas upang freely makapagpatawad ka. Bakit?
Kasi si Jesus pinatawad tayo sa ating mga kasalanan. The fact na hindi siya nagkasala kahit minsan. Kaibigan, kung nais mong tanggapin si Jesucristo sa iyong puso bilang Panginoon at sariling tagapagligtas, ay tignan mo lang sa comment section. Sundan mo ang panalangin. Kailangan mo ito, kaibigan. Huwag mong hintayin na maging huli na ang lahat. Masarap harapin ang darating na taon na 2025 na di na natin dala-dala ang mabigat na galit sa ating puso. Dahil mas mararanasan mo ang tunay na kapayapaan at kasiyahan kung iiwan mo yan sa 2024 dahil nagpatawad ka na. Purihin ang Diyos at magandang umagang muli. Love and prayers, Tita V. God bless everyone.